Nagsisimula ang pelikula sa magandang kanayunan ng Czech Republic. Isang batang babae na nagngangalang Jonna ang umuwi mula sa paaralan na masayang masaya. Pagpasok niya sa harap ng pintuan, tuwang-tuwa siya dahil alam niyang hinihintay siya ng kanyang ama. Hindi nagtagal, dumating ang tiyuhin ni Jonna upang dalhin si Jonna at ang kanyang ama sa isang masayang party. Hiniling ng ama ni Jonna na magsuot siya ng mas magandang damit para sa kaganapan. Mabilis siyang pumunta sa kwarto niya para palitan ang kanyang damit. Biglang nasira ang katahimikan sa kanilang tahanan. Isang masamang tao ang pumasok at inatake ang ama ni Jonna. Natakot si Jonna at nakita niya ang malagim na pangyayari. Nagawa niyang makatakas, ngunit nakita niyang kinuha ng umatake ang daliri ng kanyang ama bilang isang malupit na souvenir. Samantala, sa Slovenia, makalipas ang 7 taon, ang isang contract killer na nagngangalang Morgan ay tumatanggap lamang ng mga trabaho upang alisin ang mga masasamang tao. Nagtatrabaho siya sa isang ahente na nagngangalang Caldwell. Ang kanilang kasalukuyang misyon ay patayin ang boss ng isang mapanganib na human trafficking mafia sa silangang Europa. Nang malapit nang makumplito ni Morgan ang misyon, may umatake sa kanya. Dahil sa pag-atake, hindi tumama ang pagbaril ni Morgan, at sinimulan siyang habulin ng mga tauhan ng mafia boss. Habang sinusubukan ni Morgan na tumakas, binaril ng isa pang tao ang gulong ng kanyang kotse, na naging dahilan upang mabaligtad ito. Sumugod ang mga tauhan ng mafia boss sa tumaob na sasakyan, ngunit hindi nila mahanap si Morgan. Biglang binaril ang boss ng mafia ng isa pang misteryosong tao. Sa takot, tumakbo ang mga tauhan ng mafia boss habang pinapanood ni Morgan ang lahat mula sa kanyang pinagtataguan. Pagkatapos nito, nakahanap si Morgan ng isang ligtas na lugar sa isang hotel at maingat na ginagamot ang kanyang sugat. Nakipag-ugnayan siya kay Caldwell para sa update tungkol sa kanilang misyon. Sinabi ni Morgan kay Caldwell ang lahat ng nangyari at hiniling sa kanya na alamin kung sino ang umatake sa kanya. Si Caldwell, na labis na nag-aalala, ay nangako kay Morgan na iimbestigahan niya ito at magkakaroon siya ng bagong trabaho pagdating niya sa bahay. Matapos gamutin ang kanyang sugat, nakatanggap si Morgan ng tawag mula sa kanyang kasintahan, si Sophie, na naghihintay sa kanyang pagbabalik ng ligtas. Kinabukasan, lumipat ang kwento sa Paris, France. Dito, nakilala namin si Agent Voss, isang nangungunang ahente ng Interpol. Pinamunuan niya ang isang mahalagang pulong tungkol sa pagkamatay ng mafia boss na hinahabol ni Morgan. Ang autopsy ay nagpapakita na ang mafia boss ay hindi napatay sa isang away sa pagitan ng mga kalaban na grupo, ngunit sa pamamagitan ng isang bihasang asasin o lubos na sinanay na tao. Determinado na lutesin ang kaso, sinabihan ni Agent Voss ang kanyang koponan na mag-imbestiga ng higit pa upang malaman kung sino ang gumawa nito. Samantala, bumalik si Morgan sa Roma, Italy, at muli niyang nakasama si Sophie, na isang mabait na guro sa kindergarten. Pagkatapos ng trabaho ni Sophie, pumunta sila sa kanilang hotel at masaya na magkasama. Kinabukasan, nakipagkita si Morgan kay Caldwell sa isang maliit na restaurant. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Morgan na gusto na niyang huminto sa pagiging contract killer. Si Caldwell, gayunpaman, ay nagpapayo laban dito. Alam na gusto ni Morgan na huminto dahil sa kanyang pagmamahal kay Sophie, ngunit binalaan niya si Morgan na ang pagtigil ngayon para lamang sa isang relasyon ay isang pagkakamali. Upang baguhin ang isip ni Morgan, inaalok siya ni Caldwell ng bagong trabaho. Mayroong 6 na target, bawat isa ay may reward na $1,000,000. Kung makumplito ni Morgan ang trabaho, kikita siya ng $6 na milyong. Ang alok na ito ay nagpapaisip kay Morgan ng 2 beses tungkol sa pagre-retiro. Nang maglaon ng gabing iyon, habang sina Morgan at Sophie ay naglalakad sa tahimik na kalye, sinalakay sila ng isang hindi kilalang tao. Mabilis na ipinagtanggol ni Morgan ang sarili at pinigilan ang umaatake. Nagulat si Sophie nang makita ang nakamamatay na kakayahan ni Morgan. Hindi niya alam na ang kanyang kasintahan ay namuhay ng dobleng buhay bilang isang asasin. Sa isang sandali ng katapatan, sinabi ni Morgan kay Sophie na siya ay talagang isang journalist. Matapos pakalmayan si Sophie, nakipagpulong si Morgan kay Caldwell upang malaman kung sino ang umatake sa kanila. Ipinakita niya kay Caldwell ang larawan ng umaatake at hiniling sa kanya na kilalanin ang tao. Inihayag ni Caldwell na ang umatake ay si Alec Dracos, isang Griego na dating sundalo ng Special Forces na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang asasin. Sinabi rin niya kay Morgan na si Alec ang nasa likod ng mga pag-atake sa Slovenia.
Sa isang nakakagulat na twist, binabati ni Caldwell si Morgan dahil makukuha na niya ang $1 milyong na reward, ngunit pagkatapos ay nagbahagi ng isang malungkot na katotohanan. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang bawasan ang pera, dahil ipapadala pa niya ang pinutol na daliri ni Alec Draco sa France. Nalilito si Morgan dahil hindi pa siya pumayag sa anumang trabaho. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Caldwell na si Alec Dracos ay isa sa mga target mula sa inalok niyang trabaho, at mayroon pang 5 target ang natitira. Ang lahat ng mga target na ito ay dating nangungunang mga assassin na may background sa militar tulad ni Morgan. Sinabi ni Caldwell kay Morgan na tanggapin man niya ang trabaho o hindi, susundan pa rin siya ng iba pang mga assassin. Ang trabaho ay idinisenyo ng isang taong gustong paglabanan si Morgan at ang iba pang mga assassin. Dapat nilang ipagtanggol ang kanilang sarili at ipadala ang isang daliri mula sa bawat target sa Paris bilang patunay. Napagtanto ni Morgan na ang pagtanggap sa trabaho ay ang tanging pagpipilian niya upang mabuhay. Habang nagpaalam si Caldwell, binigyan niya si Morgan ng flash drive. Nagtataka, nagmamadaling umuwi si Morgan para tingnan ang nilalaman. Ang flash drive ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa 6 na assassin na dapat alisin ni Morgan. Una sa listahan ay si Alec Dracos. Ang pangalawa ay si Anselm Ryder, isang baliw na hitman na kinukuha ang mga daliri ng kanyang mga biktima. Ang pangatlo ay si Pablo Martinez, na kilala sa kanyang mga nakamamatay na lason. Ang pang-apat ay si Yuko, isang matanda ngunit bihasang manlalaban. Ang panglima ay si Demur, isang psychopathic assassin na kasalukuyang nakakulong. Ang pang-anim ay si Falk, isang mailap na assassin na ang pagkakakilanlan ay isang misteryo, na iniiwan lamang ang katawan ng biktima at isang matalinong pagbabalat kayo. Sa impormasyong ito, naghahanda si Morgan para sa mga susunod na laban. Nag-install siya ng mga CCTV camera at naglalagay ng mga GPS tracker sa paligid ng kanyang tahanan upang bantayan ang sinumang nanghihimasok. Samantala, si Agent Voss, na nagpapanggap na isang bisita, ay lumapit kay Demur ngunit mabilis siyang inalis bago kumilos ang mga nagbabantay na gwardya. Lumalabas na si Agent Voss ay talagang si Falk na gumagamit ng bagong pagkakakilanlan. Sa Paris, isang police inspector na nagngangalang Leon ang nakatanggap ng isang pakete na may putol na daliri ni Alec Dracos at dinala ito sa isang doktor. Lingid sa kaalaman ni Leon, ang utak sa likod ng mga nakamamatay na larong ito ay si Jonna. Si Jonna ay nasa hustong gulang na't gusto niyang hanapin ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang ama, at siya ang nag-set up ng larong ito para mahanap ang killer ng pumatay sa kanyang ama. Nakipag-ugnayan si Falk kay Morgan gamit ang isang video na nagpapakita ng kanyang pagpatay kay Demur. Iminungkahi niya na magtulungan sila at nagbigay siya ng numero ng telepono para tawagan ito ni Morgan kung papayag siya. Para maengganyo siya, ibinigay niya kay Morgan ang lokasyon ni Pablo Martinez. Nang patayin ni Falk ang kanyang telepono, may naalala si Morgan na kakaiba na binanggit ni Caldwell tungkol kay Alec Dracos. Nakaramdam ng kahina-hinala, binuksan ni Morgan ang website ni Caldwell at natuklasan na si Alec Dracos ay dating estudyante ni Caldwell sa Special Forces. Nabigo at galit, hinarap ni Morgan si Caldwell, kumbinsido na ibinigay ni Caldwell ang kanyang lokasyon kay Alec Dracos na ginagawang madali para sa umaatake na mahanap siya. Nag-aatubili na inamin ni Caldwell na sinanay niya si Alec Dracos na maging isang assassin tulad ni Morgan. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na pinilit siya ng kanilang boss na ihayag ang lokasyon ni Morgan. Sa kabila ng pagtataksil na ito, tiniyak ni Caldwell kay Morgan na mas mahusay siya kaysa kay Alec Dracos. Tinanong ni Morgan kung paano nalaman ni Falk ang numero ng kanyang telepono. Inihayag ni Caldwell na si Falk, tulad ni Morgan, ay nakapasok sa kanilang website. Inamin ni Caldwell ang kanyang pagkakamali na nagbigay daan kay Falk na makuha ang numero ng telepono at email ni Morgan. Labis na nabigo si Morgan sa kanya, na kinikilala si Caldwell bilang ang kanyang ama. Itinuro at sinanay ni Caldwell si Morgan, na ginawa siyang pambihirang mamamatay tao. Lumipat si Morgan patungo sa kinaroroonan ni Pablo Martinez. Habang nasa daan, nakipag-ugnayan siya kay Falk para magtanong tungkol sa $6 milyong na kontrata. Ipinaliwanag ni Falk na nagsimula ang lahat sa isang mayamang negosyante na nagngangalang Marius. Nag-hire si Marius ng mga contract killer para tanggalin ang mga karibal niya sa negosyo, kasama ang sarili niyang kapatid na ama ni Jonna. Si Janet, na alam na ngayon ang mga aksyon ng kanyang tiyuhin, ay hindi alam kung sinong assassin ang pumatay sa kanyang ama.
Upang makahanap ng hustisya, nagplano siya para paglabanin ang 7 pinakamahusay na mamamatay tao upang alisin ang isa't isa habang natagpuan niya ang kanilang mga koneksyon sa pera na kinokontrol ng kanyang tiyuhin. Kinabukasan, dumating si Morgan sa Barcelona, Spain kung saan nakatira si Pablo Martinez. May determinasyon, naghahanda siyang patayin si Pablo. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumaril, lumitaw ang anak ni Pablo, dahilan upang huminto si Morgan at muling pag-isipan ang kanyang plano. Sa hapon, nakita ni Morgan si Pablo sa labas na nagsisibak ng kahoy. Mabilis niyang tinanong si Pablo kung siya ang may pananagutan sa pagpatay sa kapatid ni Marius. Si Pablo, na nagretiro 8 taon na ang nakalilipas matapos mamatay ang kanyang asawa, ay itinanggi ito. Sinabi niya na iniwan niya ang kanyang kriminal na buhay upang palakihin ang kanyang anak na babae. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin si Pablo ng kanyang anak at sumunod si Morgan sa loob ng bahay. Tinanong ni Morgan si Pablo kung alam niya ang tungkol sa $6 milyong na kontrata. Si Pablo, na naninirahan sa isang tahimik na lugar, ay nagsabi na wala siyang alam tungkol dito dahil pinutol na niya ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ni Morgan na may nag-set up sa kanila, at gusto niyang malaman kung sino talaga ang pumatay sa kapatid ni Marius. Inaasahan niyang pigilan ang mga asasin sa pagpatay sa isa't isa. Binalaan din niya si Pablo na mag-ingat dahil ang kanyang buhay ay nagkakahalaga ng $1 milyong. Kinagabihan, dumating si Yuko sa bahay ni Pablo upang patayin siya. Kasabay nito, nilabanan ni Morgan si Yuko. Kapag si Morgan ay nasa panganib, nakialam si Pablo at iniligtas siya mula kay Yuko. Nang mawala ang agarang panganib, nagpaalam si Morgan kay Pablo at nakipagkamay. Ngunit pagkatapos sa isang nakakagulat na hakbang, mabilis niyang pinutol ang isa sa mga daliri ni Pablo, na sinasabing ito ay upang panatilihing ligtas si Pablo sa mga problema sa hinaharap. Samantala, hinarap ni Falk si Caldwell at tinurukan siya ng lason. Hinihingi niya ang lahat ng data ni Morgan at ang kanyang address. Gusto rin niyang burahin ni Caldwell ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, na nag-aalok ng antidote bilang kapalit. Ito ay ipinahayag na si Falk ay dating nakikipagtulungan kay Caldwell, at ang lahat ng mga target na assassin ay minsang nauugnay sa kanya. Ngunit ngayon, maliban kay Morgan, lahat sila ay nagretiro na. Sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na si Falk ang pumatay sa ama ni John habang nagtatrabaho siya kay Caldwell. Ipinapaliwanag nito ang koneksyon sa pagitan ng 7 mamamatay tao. Ang pera ni Marius ay dumaan kay Caldwell, at nang malaman ito ni John, tinatakot niya si Caldwell upang makakuha ng impormasyon mula sa mga assassin. Iniulat ni John ang lahat sa Interpol kung saan si Falk ang nanguna sa investigasyon. Pinayuhan ni Falk si John na gumawa ng $6 milyong na kontrata para paglabanin ang mga assassin upang malaman niya kung sino ang tunay na pumatay sa kanyang ama. Kapag nagawa na ang kontrata, plano ni Falk na hulihin ang mga natitirang assassin para makuha niya ang $6 milyong. Pagbalik kay Caldwell, binuksan niya ang kanyang laptop at lihim na ipinadala ang data ni Falk kay Morgan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang laptop kay Falk, na sinasabi sa kanya na siya na mismo ang magtanggal ng data. Humingi si Falk ng impormasyon ni Morgan, ngunit tumanggi si Caldwell, ayaw niyang ipagkanulo muli si Morgan. Sinabi niya na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ipagkanulo si Morgan. Nang marinig ito, itinapon ni Falk ang antidote at mabilis na pinatay si Caldwell. Ngayon sa kanyang laptop, madaling nahanap ni Falk ang impormasyon ni Morgan, kasama ang kanyang address at mga detalye tungkol kay Sophie. Kinabukasan, nakatanggap si Morgan ng alerto na may pumasok sa kanyang bahay. Ito ay si Ryder, na nakakuha ng address ni Morgan mula kay Falk. Desperado para sa mga sagot, tinawagan ni Morgan si Caldwell, ngunit sumagot ang pulis dahil nasa lugar na sila ni Caldwell. Nakipag-ugnayan si Morgan kay Falk at ipinapasa ang data na ipinadala ni Caldwell ng mas maaga. Tumugon si Falk gamit ang larawan ni Sophie, na nagbabala na sasaktan siya ni Ryder. Kasabay nito, napagtanto ni Morgan na si Ryder ay nasa lokasyon ni Sophie. Agad niyang tinawagan si Sophie, nakikiusap na umalis siya kaagad sa bahay. Sa kasamaang palad, hinaharangan ni Ryder ang labasan at nagsimulang magpaputok. Sa kabutihang palad, si Sophie ay namamahala sa pag-iwas sa mga bala at nakahanap ng isang pagtataguan. Dahil alam niyang nasa panganib ang buhay ni Sophie, tumawag si Morgan ng pulis. Si Ryder, abala sa paghahanap kay Sophie, ay nagulat nang dumating ang mga pulis at mabilis na tumakbo palayo.
Nang maglaon, sa ilalim ng kadiliman, dumating si Morgan sa Italia at muling nakipagkita kay Sophie, na nadismaya sa kanya sa paglalagay sa kanya sa panganib. Dinala niya siya sa isang lihim na silid at ipinagtapat ang kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ni Morgan na dati siyang sundalo ng espesyal na puwersa ngunit nagretiro at naging assassin sa pamamagitan ni Caldwell. Tumatanggap lamang siya ng mga trabaho para maalis ang masasamang tao tulad ng mga mamamatay tao, rapist, tiwaling opisyal, at mga mafia boss. Sa loob ng maraming taon, walang laman ang buhay ni Morgan hanggang sa makilala niya si Sophie, na nagpabago sa kanya. Ngayon ang gusto lang niya ay makasama siya dahil mahal na mahal niya ito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sophie na siya ay buntis at planong bisitahin ang kanyang ina sa Portugal. Hiniling niya kay Morgan na iwanan ang kanyang mapanganib na buhay kapag bumalik sila sa Italia kung gusto niya siyang makasama. Sa pag-unawa sa pangangailangan para sa kanilang kaligtasan, kumuha si Morgan ng pribadong eroplano para umalis si Sophie kinabukasan. Sa kabilang banda, nakatanggap si Leon ng pinutol na daliri mula kay Morgan. Palihim na pinagmamasdan ni Morgan ang mga kilos ni Leon. Mamaya sa gabi, bumalik si Morgan sa Italia at nalulungkot nang makita niya ang bangkay ni Caldwell. Sa kabila ng kanilang mga isyu, si Caldwell ay tulad ng isang ama para kay Morgan, na nagpalaki sa kanyang kalungkutan. Nang sumunod na araw, sinusubaybayan ni Morgan ang signal ng GPS na iniwan ni Ryder, na dinala siya sa tahanan ni Ryder. Sa loob, nakakita siya ng nakakatakot na koleksyon ng mga pinutol na daliri mula sa mga biktima ni Ryder, na nagpapatunay na dito pinatay ni Ryder ang kanyang mga target. Samantala, sinabi ni Falk kina Jonah at Leon ang tungkol sa isang satellite recording na nagpapakita kina Ryder at Morgan sa parehong lugar. Inutusan niya ang kanyang koponan na kumilos at hulihin sila sa tahanan ni Ryder. Bumalik kay Ryder, mabilis siyang nawala ng kakayahan dahil sa isang laso na pinaputok ni Morgan, kaya hindi siya makagalaw. Tinanong ni Morgan si Ryder tungkol sa kapatid ni Marius, isang negosyanteng Czech na pinaghihinalaan niyang pinatay ni Ryder. Itinanggi ni Ryder ang anumang bagay tungkol sa kanya ngunit ipinahayag na si Falk ay nagta-target kay Morgan at siya ay nakikipagtulungan kay Falk upang patayin siya. Napagtanto ang katotohanan, pinatay ni Morgan si Ryder. Naiintindihan na niya ngayon na si Falk ang may pananagutan sa pagkamatay ng ama ni Jonah, at ang planong paglabanin ang mga assassin laban sa isa't isa ay upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Di nagtagal, dumating si Falk at ang kanyang Interpol team na sinusundan ang landas ni Morgan. Nakatakas si Morgan gamit ang isang ambulansya ngunit natagpuan ang kanyang sarili na na-corner sa isang tulay na walang daan palabas. Nahaharap sa pagkakahuli, gumawa siya ng isang matapang na hakbang at tumalon sa ilog na naging sanhi ng pagsabog ng ambulansya. Sa pagsapit ng gabi, habang hinahanap siya ng Interpol, lihim na nilapitan ni Morgan si Leon at ibinunyag na si Falk at Agent Voss ay iisang tao lamang. Agad niyang sinabihan si Leon na umalis kaagad. Samantala, nagtakda si Morgan ng bitag sa ospital, na sinasabing natagpuan na ang kanyang bangkay. Nang dumating si Falk para makita ang inaakalang bangkay ni Morgan, bigla siyang sumulpat, na inilantad kay Leon ang tunay na pagkatao ni Falk. Nahuli sa akto, hindi maiwasan ni Falk ang paghaharap at direktang inaatake siya. Sa matinding labanan ni Morgan at Falk, mabilis na tumawag si Leon sa pinakamalapit na pulis para humingi ng tulong. Nang malapit ng talunin ni Morgan si Falk, dumating ang isang pulis at binaril siya, at napilitan siyang umatras. Di nagtagal, umuwi si Morgan para gamutin ang kanyang sugat. Pagkatapos ay nakakita siya ng balita tungkol kina Marius at Jonah. Galit na galit, sumugod siya upang harapin si Jonah, sa paniniwalang siya ang nasa likod ng marahas na labanan at nagpaplanong maghihiganti. Gayunpaman, sinabi ni Jonah na siya ay inosente at nagsiwalat ng isang nakagigimbal na katotohanan. Ang kontrata na $6 na milyong ay isang bitag na ginawa ni Agent Voss para mahuli ang taong pumatay sa kanyang ama, na kanyang sariling tiyuhin. Alam niyang umupa ang kanyang tiyuhin ng isang assassin para patayin ang kanyang ama. Nakinig ng mabuti si Morgan habang nagpapaliwanag si Jonah. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang isang nakakatakot na katotohanan, si Falk at Agent Voss ay iisang tao lamang. Kinuha ni Falk ang mga pagkakakilanlan ng iba pang mga assassin, gamit ang kanilang mga pamamaraan upang itago ang kanyang pagkakasangkot. Isang halimbawa ay ang finger-cutting technique na ginamit ni Ryder, ang assassin na pinaghihinalaan na pumatay sa ama ni Jonah. Tinamaan ng husto si Jonah ng katotohanan.
Naalala niya ang pamilyar na tingin sa mga mata ni Vos, ang parehong mga mata na bumabagabag sa kanya simula nang mamatay ang kanyang ama. Napagtanto niya na siya ay nalinlang, at ang 6 na milyong dolyar ay malamang ay napunta na kay Falk. Nakatanggap lang ng balita si Johnny na namatay si Falk dahil sa atake sa puso. Ito ay isang mapait na balita. Pakiramdam ngayon ni Johnny ay nawalan na siya ng pagkakataong iharap sa hustisya ang kanyang tiyuhin at ninakawan din siya ng pera, na ngayon ay hawak pala ni Falk. Nakaramdam siya ng matinding pagtataksil at pagkatalo. Kinabukasan, umuwi si Morgan at nalaman ang nakakagulat na balita na namatay si Falk sa atake sa puso. Mabilis siyang nakipag-ugnayan kay Sophie, sinabihan siyang bumalik sa Italy dahil ayos na ang lahat. Matapos ang isang araw na paghihintay, pinuntahan ni Morgan si Sophie sa hotel, ngunit ang kanilang kaligayahan ay panandalian lamang. Si Falk, na inakala nilang patay na, ay talagang buhay at hawak niya ngayon si Sophie. Napagtanto ang panganib, nakipag-ugnayan si Morgan kay Leon at sinabi sa kanya na si Falk ay buhay pa at hawak niya ngayon si Sophie. Nang dumating si Morgan sa silid ng hotel ni Sophie, nahulog siya sa isang bitag na itinakda ni Falk. Ito ay isang bomba na itinakda para hindi makagalaw ang sinumang tao na makatapak nito. Walang magawa, kinailangan ni Morgan na hintayin na huminto ang bomba. Samantala, binuksan ni Falk ang bathtub faucet dahilan para dahan-dahan na malunod si Sophie. Habang ipinagpatuloy ng bomba ang countdown nito, naharap si Morgan sa isang masakit na pagpipilian, iligtas si Sophie at ipagsapalaran ang sarili niyang buhay o panoorin siyang mamatay habang naghihintay na maubos ang timer. Sa panahon ng kaguluhan, dumating si Leon, na naglalayong patayin si Falk, ngunit nag-alinlangan siya, at unang binaril siya ni Falk. Sa pag-aakalang si Morgan ay wala nang magagawa, sinubukan ni Falk na tumakas, ngunit si Leon, kahit nasugatan, ay tinitiis ang sakit upang iligtas si Sophie mula sa pagkalunod. Sa sobrang pagsisikap, nakuha ni Leon si Sophie palabas ng bathtub bago nawalan ng malay. Kasabay nito, ang timer ng bomba ay umabot sa dulo nito. Mabilis na sumugod si Morgan para tulungan si Sophie. Matapos matagumpay na gisingin si Sophie, hinimok siya ni Morgan na humingi ng tulong para dalhin si Leon sa ospital. Samantala, hinabol niya si Falk, determinadong tapusin ang pagsubok. Napunta ang kanyang paghabol sa maraming tao, at sinundan ni Morgan si Falk sa abalang daan. Sa isang kritikal na sandali, pinuntirya niya ito at binaril sa gitna ng napakaraming tao. Sa mga huling eksena, makikita natin sina Morgan at Sophie na namumuhay ng masayang buhay sa Portugal. Gayunpaman, nananatiling hindi alam kung mabubuhay ba si Leon. Ang pagtatapos ay nagpapakita na si Falk ay nakakagulat na nakaligtas sa tama ng bala. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.